May mga lugar na kahit narating mo na ay masarap pa ring balik-balikan. Isa na dito ang paborito kong Honda Bay. Kung gusto mong puntahan or balikan ulit ito, para sa'yo ang episode na ito. It is my third time sa Cowrie Island, pero first time kong mapuntahan ang ibang isla dito sa Honda Bay. Para kulayan ng aming long weekend, bibisitahin ng aming grupo ang Starfish, Pambato Reef, Luli Island at ang Cowrie Island. 350 pesos per head ang binayaran namin sa bangka. 5 pesos naman sa terminal fee at 15 pesos para sa parking fee ng aming mga sasakyang motor. First stop namin dito ang Starfish. Low tide kami na dumating sa isla, kaya pwede mong libutin ang lugar. 80 pesos ang entrance fee dito per head. Kasi manuwa dito tayo ngayon sa Starfish Island. Kaya ito tinawag na Starfish Island dahil maraming mga starfish ang pwede natin makita dito. Katulad dito. Ayan. So, kanina nagpaalam kami, pinayagan naman kaming iahon itong mga starfish pero hindi po pwede magtagal. Kailangan ibalik natin siya sa tubig. Sa lawak na kanilang sandbar dito, perfect ito para sa'yo na kumuha ng Instagrammable picture mo. So dito pa rin tayo ngayon sa Starfish Island at pinunta namin yung dulong parte ng isla. So, maswerte dahil naabutan natin na low tide. So nakita dito ang malawak na puting buhangin. And grabe, na-amaze ako kasi tingnan dito yung background ko, makikita mo blue talaga, no? So napaka-peaceful, napakatahimik kasi hindi masyadong crowded sa ngayon, no? Maswerte tayo dahil pagpunta natin dito hindi masyadong crowded. Tingnan nyo, hanggang doon ang puting buhangin. Ang second stop naman namin dito ay ang Pambato Reef, kung saan pwede tayong mag-snorkeling at mag-enjoy na makita at makipag-swimming sa mga isda. 50 pesos ang entrance fee dito. So anong meron dito sa Pambato? Ako pwede mag-snorkeling dito. Itong, anong tawag yan? Swimming area. Swimming area? Oo, yan lang yung Mga corals. Dito tayo ngayon sa, anong tawag sa lugar na ito kuya? Pambato Reef. So, of course, pwedeng mag-snorkeling. Ang activity dito ay snorkeling. Fish feeding pwede rin. Okay. Ano yung mga klaseng isda kuya? Iba-ibang klase sir. Marami, mga matalakito, mga damselfish, mga black damselfish, yung tawag yung maitim. Yeah. So, pwedeng bibili kayo pagkain or wala? Pwede na siya kung bigyan niyo yung pagkain. Tinapay ko pwede. Tinapay, okay. Tinapay siya para lalapit yung mga isda, mahihipo na siya. Sunod naming dinaanan dito ang Luli Island. Natawag na Luli ito kasi lulubog at lilitaw ang kanilang sandbar. 80 pesos ang entrance fee dito. Bumalik tayo dito sa bangka dahil medyo mainit na kasi pag-alis natin kanina hindi masyadong mainit. And then of course we need protection. So ito yung ginagamit natin. So from the soap basket. Ito kanilang sunblock. Ang maganda dito, ito ay stick. First time kong gagamitin ito. So, ganyan. At ang huli naming destinasyon ay ang Cowrie Island. Dito na kami nag-lunch at tumagal for swimming. 100 pesos ang entrance fee dito at ang kanilang cottages ay nagre-range ng 300 to 500 pesos. Pwede ka mag-volleyball, kayak, snorkeling at one to sawa na picture-picture dito. Sa mga gusto mag-island hopping pero hindi na kailangan lumayo, dito sa lungsod ng Puerto Princesa City, Honda Bay, ang maire-recommend ko sa inyo. Sa budget na 650 to 700 pesos per pax, hindi kasama ang pagkain dito pwede na rin kayong mag-enjoy na mapuntahan ang mga napuntahan naming lugar. Ano na-enjoy mong isda dito sa Honda Bay? Starfish po. Starfish na enjoy namin. Kasi maganda mag-picture taking, mahaba yung sandbar niya. Sa Pambato po. Kasi maganda po mag-snorkeling doon. Di ba? Kasi
Maraming isda. Oh, marami sila. Ano, Kauri? Kasi po relaxing yung place, tapos maraming pwedeng gawin. Tapos maganda talaga yung place, malapad. Yung sand, pino, and almost white na din. First time ko pumunta ng Kauri. Sa tagal-tagal ko sa Palawan, ngayon lang ako nakapunta ng Kauri. In fairness, maganda naman siya. Na-enjoy ko naman lahat ng isla na pinuntahan namin. Na-enjoy ko lahat ng napuntahan ko ngayong araw, lalo sa Pambato at saka sa Cory kasi first time ko ma-experience magsisid ng mga magandang corralets, lalo na dito sa sa Cory, tapos napakaganda ng place niya, tapos na-enjoy ko talaga siya at saka nakaka-relax. Thank you. If you are new to this channel, please hit the follow and subscribe button para sa iba pang travel vlogs. Matamang salamat kasi Merong mga matatagpuan ng mga starfish dito, katulad dito. Yan, yes! Lapit ka doy. Kita mga starfish, so inaalaw naman nilang tagalin sa dagat, pero kailangan hindi siya magtagal dahil pwede itong mamatay. So bawal sandalhin doon sa mga buhay. Yan. So ito ang ating nakitang starfish, kaya ito tinawag na Starfish Island. Tara, explore natin.